Kalma. Kalma lang. Patience. Okay? Lalo akong kinakabahan sa inyo eh. Nung isang araw pa ako kinakabahan eh. Kalma lang, kalma lang. Amen? Kailangan ko yan mamaya pagka-preaching na. Amen? Ngayon, kalma lang muna. Okay, so salamat po. At ako nagpapasalamat sa privilege na makapag-preach ng Word of God at makabahagi po sa pagtuturo sa mga estudyante na minsan ako po ay naging estudyante din na hindi ko po binaliwala at di po naging baliwala ang mga natutunan dito po sa BHBC. Salamat sa aking mga teachers. Nakikita ko pa rin ho ngayon yung ilan ng mga teacher namin. Yan, si Ma'am Biata. Amen. Thank you very much po. Salamat sa inyong buhay, Ma'am. Tinuruan kaming tumayo. Yung mga gesture, dapat daw ay hindi nakaganon sa pulpito. Yan. Dapat ay tayong parang may sasabihin. Para lang. Amen. At salamat po sa mga faculty na kasama ko po. Thank you very much. Ako po ay bunga ng pagsusuko ng buhay ng mga nagturo sa amin. Pastor Dante, Pastor Ray, teacher ko po sa mission, teacher ko sa cults. Sino pa? Hindi ko na makita yung iba eh. Pastor Ed, si Sir Jess, Sir Meljun, sino pa? Pastor Arnold. Wala po siya rito, no? Amen? Ang pinaka-terror naming teacher dati. Oho. Pero talaga namang pagka siya ng teacher ay... Pero nagbago na po si Pastor Arnold ngayon. Oo, naisip-isip niya na hindi nga pala mga taga-UP ang mga naririto. Taga-UP-an lang pala ng lata. Ano? Ayun, inabot niya kami. At salamat ay naabot po kami. At yung mga teachers na hindi ko nabanggit, thank you so much. Sa mga estudyante, yung inyo pong pagtitiis, bumbira, nagtitiis na talaga kayo? Amen? Na makinig sa mga teacher ninyo, na dapat ay may gagawin yan, pero nagtitiis na kayo ay turuan, dahil nalalaman namin, na hindi po walang kabuluhan ang pag-i-stay nyo dito sa Bible School. Amen. Salamat po sa mga nagsuko ng buhay. Amen. At salamat sa mga teacher. Looking forward na magkakaroon ng bunga. 2005, ako po ay nag-graduate sa Bible School. Akala ko tapos na. Simula lang pala talaga yon. No? Ang pag-aaral ay hindi po, pag natapos ka ng Bible School ay tapos na. Amen? Dapat ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. May mga pagkakataong pagod ka na, tuloy-tuloy dapat. May mga pagkakataong gusto mo na mag-quit, dapat tuloy-tuloy. May mga panahong discourage ka na, dapat ay tuloy-tuloy. Pag nagsuko ka ng buhay, dapat suko. Amen? Pag nagsuko ng buhay, walang bawian. Dinesisyonan mo, dapat tapusin mo. Dahil ang sakit ng mga kabataan ngayon, pag sinimulan, iniiwanan. Nakita mo, magwalis, dadalhin sa gitna, tapos iiwanan. Kung sa pagwawalis, pangit yun, lalo na sa gawain ng Panginoon. Kaya nga si Paul, galit na galit siya kay Mark eh. Amen, Mark? Galit siya kay Mark. Ayaw niyang isama si Mark. Buti na lang, no? Na merong nag-train kay Mark. Amen? Sino nag-train kay Mark? Si Barnabas. Pero may sinasabing, may Mark ba dito? Okay, so tayong lahat ay tumayo at tayo po ay magbasa ng Bible. Mark, okay ka lang? Okay lang. Amen.
Amen. Dito po tayo sa book of Judges, chapter number 7. Judges, chapter number 7. Atin pong babasahin ang verse number 1 hanggang verse number 7. Judges, chapter number 7, verses 1 to 7. Amen. Salamat po sa masarap na pagkain ng faculty. Wow. Salamat sa mga naghahanda. Amen. Kaya gusto ko magturo. Ay, hindi, joke lang ho. Amen. Dahil may mga estudyanteng gusto talagang matuto. Amen. Basahin natin ang Bible sa Judges chapter number 7. Pwede na ho ba ito? Okay. Amen. Verse number 1, sabay-sabay tayo hanggang verse 7. Ready? Read. Then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him, rose up early and pitched beside the well of Herod, so that the house of the Midianites were on the north side of them in the valley. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many. Now therefore go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him turn and depart. Wow. And there returned unto the people 20 and 2,000, and there remained 10,000. And the Lord said unto Gideon, the people are yet too many. Bring them down unto the water, and I will try them for thee, and shall be, that of whom I say unto thee, these shall go with thee, the same shall go with thee. And of whosoever I say unto thee, these shall not go with thee, the same shall not go. So he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth of the water with his tongue as a dog lappeth, him shalt thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink. And the number of them that lapped, putting their hand to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. And the Lord said unto Gideon, by the 300 men that lapped, Amen. And then chapter number 8, verse number 1 hanggang verse number 4. Ready, read. And the men of Ephraim said unto him, why hast thou served us thus, thou callest us not, when thou wentest to fight with the Midianites? And he said unto them, what have I done now in comparison of you? Is not the gleaning of the grapes of Ephraim better than the vintage of Abzur? God hath delivered into Oreb and Zeb, and that was able to do in the comparison of you. Then their anger was abated toward him when he said, okay, verse number 4, sabay-sabay tayo, clear, ready, read. And Gideon came to Jordan and passed over, he and the 300 men that were with him, faint, yet pursuing them. Sabi ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, faint, yet pursuing them. Pagod na, pero tuloy-tuloy pa rin. Pag-usapan po natin, faint, yet pursuing. Faint, yet pursuing. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang salita mo na amin pong nabasa. Salamat sa iyong biyaya. Forgive us from our sins. And help me, O God, I can't do it by myself. Panginoon, tulungan niyo po ako. Gawin niyo po akong pagpapala. Ang bawat salitang lalabas sa bibig ng iyong lingkod ay maging blessing, maging motivation para sa pagpapatuloy ng iyong mga anak na tinawag sa gawain. Pagpalain niyo po ang institusyong ito, Panginoon. Bless niyo po ang preaching. Kayo po ang mangunat maitaas. Salamat po sa vision ni Dr. Ed.
na magkaroon po ng maraming mga estudyante na matatrain at tatawagin sa gawain dakilang Diyos. And I am one of the product ng institusyong ito, dakilang Diyos. Salamat po sa ginagawa niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang mensahe mahayag sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po po. Thank you. Please be seated. Amen. Amen. Sandali lang po. At baka po ako ay mag-overtime. Mag-a-alarm clock lang po ako. Okay. Sandali lang. Okay. Dito po ay tinawag ng Panginoon si Gideon at siya'y nagmaang-maangan at ayaw talaga niyang sumunod until such time na meron pong dalawang bagay na magpapatotoo na talaga siya ay tinawag ng Panginoon. Amen? At pagkatapos po nito, make the long story short, nung na-confirm na siya'y tinawag ng Panginoon, ay para makipaglaban, ang sabi ng Biblia, nagsama siya ng mga kalalakihan doon sa ating binasa sa chapter number 7, ay makikita po natin, mabadid, meron siyang mga kalalakihan na kasama, amen, sa kanyang panawagan. Pero kaya nga sabi ng Bible, many are called, but few are chosen. Maraming tinawag, pero ilan lang ang pinili. Pero at this point of time, can you imagine, sabi ng Bible, 32,000 na kalalakihan ang kanyang kasama. Pero nasabi ng Bible, nasabi ng Panginoon, madami yan, Gideon. Madami yan. Pero alam ni Gideon na marami rin siyang kalaban. 100,000 of men ang kalaban nila na kailangan nilang puksain. Samantalang itong 32,000 ay sabi ng Panginoon, marami yan. Marami yan. Bawasan mo yan. Tingnan niyo po, here's the story. Alam ko, mga Sunday school teacher, alam kong kahit tulog kayo ay kaya niyong ituro dahil sa paulit-ulit na pagtuturo. Pero gusto kong i-remind po ang bawat isa, mga batid, sa pamamagitan po ng King James Bible, nung atin pong itinuturo, na sabi ng Biblia, sa verse number 3, now therefore, go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. Ito na po yung istorya. Kasama na niya yung 32,000 men at sinabi niyang Panginoon kay Gideon, Gideon, sabihin mo sa mga taong kasama mo, sa mga kalalakihang kasama mo, na sino man ang natatakot ay maaga pa lamang umuwi na. Amen. Alam niyo, nakakalungkot nang sabi ng Biblia, dito po sa verse number 3, and the return of the people 20 and 2,000 and there remain 10,000. Out of 32,000, sabi ng Bible, sabi sa salita ng Diyos, 32,000 ang duwag. Alam niyo po, hindi porket majority tama, ito majority duwag, pero maliho yun. Amen? Nang sabi ng Biblia, 22,000 duwag. Sila po ay umatras sa laban. Okay? Hindi lamang yan, sabi ng Biblia, and the Lord said, Lord, sabi siguro ni Gideon, Panginoon, eto na po, 10,000 na lang po kami. Siguro naman, okay na po ito. Pero alam sabi ng Panginoon, sabi niya kay Gideon, the people are yet too many. Bring them down unto the water, and I will try them for thee. Sabi ng Biblia there, and it shall be that of whom I say unto thee, this shall go with thee, the same shall go with thee. And whomsoever I say unto thee, this shall not go with thee, the same shall not go. Okay, sabi ng Panginoon kay Gideon, dali mo siya doon sa sapa o sa ilog, doon sa tubig. Okay? At sasabihin ko sa iyo kung sino yung mga makakasama mo, at sasabihin ko rin sa iyo kung sino ang hindi mo dapat isama sa pakikipaglaban. Alam niyo po, kapatid, itong mga bagay na ito na pinakita ng Panginoon, minsan, kung ikaw ay tao at may pananaw na pantao, iisipin mo na, ano ba naman yun? Bakit naman kailangan pang gawin yun? Maybe some of us tonight ay nag-iisip at nagtatanong bakit kasi may chapel arpa. Dapat tuloy-tuloy na lang.
Bakit naman kaya meron pang paganto-ganto? Bakit kaya puro ka reklamo? Amen. Kaya wala tayong natatapos sa buhay dahil ang meron tayo ay puro pagrereklamo. Kaya nga tandaan natin, lagi tayong babalik sa pundasyon ng ating desisyon. Bakit tayo naririto? Hindi tayo naririto for comfort. Tayo ay naririto, mga kapatid, dahil ang kalooban ng Panginoon ang gusto nating gawin. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, itong si Gideon, sumunod lang siya at naging masunurin siya. Verse number 4, and the Lord said unto Gideon, verse number 5, so he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth of the water with his tongue, as a dog lappeth him, sabi niya, shall set by him, by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink, and the number of them that lap, putting their hands to their mouth. Pakinggan niyo po. Ito yung mga tao, inilagay niya doon sa ilog, pagkatapos ay o sa tubig, sabi ng Bible, at pinainom niya yung 10,000. At sabi ng Panginoon, yung iinom, na ang style ng pag-inom ay parang aso. Okay, alam natin, pag sinabing aso, hindi po yan tumutukoy sa Kristiyano. Worship, amen. At miski doon, yung gawin nila ng pag-inom na parang aso, ay hindi rin pinili ng Panginoon. So kung sila yung minom ay pagano, no? Tingin niyo po. Naunawaan niyo po? Itong mga taong ito, nang sabi ng Biblia, 300 na kalalakihan lamang ang uminom ng properly. Okay? Uminom sila. Ibig sabihin, merong proper na pag-inom. Can you imagine? Pag-inom pa lamang, pinipili ng Panginoon, proper. Ay yung pang ikay tinawag ng Panginoon, tapos hindi proper ang pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga tayo po ay may uniform, may proper uniform. Amen. May proper haircut, may proper lifestyle. Tayo po mga tinawag ng Panginoon, dapat ay mamuhay tayo sa kung anong gusto ng Panginoon, hindi ang kung anong gusto natin. Ang sabi ho ng Biblia, and the number of them that lappeth, putting their hands to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. Alam niyo po, ito po, mga kalalakihang kasama ng tinawag ng Diyos. Una, sabi ng Biblia, makikita po natin, pagkatapos ng laban, sila'y nakipaglaban, doon sa chapter number 8, verse number 1, make the long story short, maikli lang oras natin, ang sabi ng Biblia, and Gideon came to Jordan and passed over, he and the 300 men that were with him, faint, yet pursuing them. Alam nyo, ito ang ginawa nilang pakikipaglaban, hindi naman talaga sila kundi ang hawak-hawak nila ay trumpet, at saka po pitchet, ano yun? Sulo. Imagine that. Yun ang hawak nila. Pero gayon pa man kung titingnan natin yung istorya, pagdating sa chapter number 8, nagkaroon ng tunay na laban na. Nang sabi ng Biblia, hinabol nila yung kalaban, at pagkatapos po, mapatid, sabi ng Biblia, and 300 men that were with him faint, yet pursuing them. Ano po ibig sabihin, mapatid? Sa buhay pananampalataya, may mga panahon sa buhay natin, tayo ay nanghihinawa, tayo ay napapagod, fainted, amen? Pero dapat nagpapatuloy tayo. Sila po yung 300 men na pinili ng Panginoon. Hindi po sila yung mga duwag, hindi rin po sila yung mga walang disiplina, sila yung 300
na pinili ng Panginoon, kung kaya sila'y nagpatuloy, faint yet pursuing them. Amen. Number 1, they are men of courage. Sila po yung mga lalaking may tapang. Amen. Out of 32,000 men na sinabi ni Gideon, lahat ng duwag, uwi! Pambihira. 22,000. Tumalikod. Pero duwag yun. Ang natira, 10,000. Naunawaan niyo po? Wala nang duwag doon. Hello? Sa 10,000, matatapang na yun. Handang makipaglaban. Pero tandaan po natin, mga kapatid, sa pakikipaglaban, hindi puro tapang. Amen. Magandang matapang ka, pero dapat may disiplina ka. Sapagkat kung ikaw ay puro tapang sa pakikipaglaban, wala ka namang disiplina, walang standard ang gagawin natin sa buhay. Salamat sa Panginoon na merong BHBC. Tinuturoan tayo maging matapang pagdating sa pangangaral, pero hindi lamang palatapang pagdating sa pangangaral, dapat ay meron din tayong disiplina. Baka mamaya may tapang ka nga, pero punong-puno ka naman ng kasalanan. Sila'y mga lalaking buo ang loob. Sila'y mga lalaking may desisyon. Sila'y mga lalaking gusto nilang magpatuloy. Sila'y mga lalaking sinamahan ang lingkod ng Diyos na tinawag at inilagay din nila ang kanilang sarili na sila'y tinawag ng Panginoon. Kayo po ba'y tinawag ng Panginoon? Dapat may tapang. Sa ministry, hindi laging comfort. Sa ministry, hindi laging kain. Paano kung wala nang kain? Nung ako'y pumasok sa ministry, mga kapatid, 59 ang aking timbang. Nung pumasok ako sa ministry, pambihira, hindi ko alam na doon sa ministry, akala ko, puro saya, naka-uniform, masaya sila, mga Bible student, may kinakain sila, nasyak ako. Sapagkat sa aking pagpasok, binigyan kami ng sekretary ng 100 pesos na budget. Nababudgetin namin for the whole week. Kasama ang pagkain, kasama ang pamasahe, kasama ang pamatrikula, kasama ang project, kasama ang lahat, kasama rin ang tithes. Pambira, tithes pa lang, 19 natira, pamasahe, 80 pesos, balikan, 10 piso na lang natira. Kaya nga, sa gawain ng Panginoon, pag nag-aaral ka dito, hindi puro theology ang dapat mong pag-aralan. Dapat matuto ka rin ng discartology. Didiskarte ka. Alam nyo, laging theology, eschatology, ano pa? Amen? Dapat alam mong dumiskarte para magpatuloy. Para mabuhay. Alam niyo po, bago ko makagraduate, pambihira, tinimbang ko yung sarili ko. 47. Sabi ng nanay ko, Jer, anak, parang mahirap ba dyan sa school mo? Parang nangangayayat ka. Hindi po, kailangan po naming magpagaan ng timbang. Wow. Pero hindi alam ng mother ko na wala kaming pagkain. Mapalad kayo dahil may budget kayo. Hindi ko sinisisi yung church namin dahil yun yung panahon ng transition. Talagang nawala yung pastor namin, hirap ang simbahan, hindi pa marunong ang mga miyembrong magbigay at sumuporta sa mga tinawag ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, ngayon natuto na sila. Marunong na sumuporta. Alam nyo, sa biyaya ng Diyos, nagsimula, kasi kung comfort lang ang hanap ko, doon na ako sa bahay. Anytime na magbuklat ako ng kaldero, may laman, sa church laging wala.
Kasi nga po, may discipline sa church. Pagka nakakain na, huhugasan ng kaldero, nakataob na, disiplinado talaga yon. Amen? Naniniwala kami sa cleanliness is godliness. Amen? Okay, dapat malinis lagi ang kaldero. Pero alam niyo po, Odid, itong mga taong ito, ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, sabi sa salita ng Diyos, and the 300 men that were with him faint yet pursuing them. I like this word, faint yet pursuing them. Bakit nagawa nilang bagay nito? Sapagkat sila yung mga lalaking may tapang sa pakikipaglaban. May problema na pero nagpapatuloy pa. Amen. Nagugutom na, pero nagpapatuloy pa. Minsan may sakit ka na, pero dapat magpatuloy ka pa rin. Sinisisi ka na, persecuted ka na, pero dapat ay magpatuloy ka pa rin. May mga pagkakataong ayaw mo na, pero babalik ka pa rin sa pundasyon na kung kailan ka tinawag, na sinasabi mo noon, tinawag ka ng Panginoon. Don't give up. Huwag kang ayaw. Kung dito pa lamang sa panawagan ng Panginoon ay ayaw mo na, nag-aaral ka sa Bible School, mag-i-stop ka, titigil ka, lalo na pagka ikaw ay nasa field na. Alam nyo, ako nagpapasalamat sapagkat I really enjoy yung calling ng Diyos. Pastor, napagod ka? Yes! Kasi ako gusto ko laging may challenge sa buhay. Masarap din yun eh. Yung, pag nakikita ko sa Bible School, yung mga maraming nakain ng tanghalian at saka ng hapunan, parang ganyan din schedule namin eh. 4 o'clock, dinner, 5 o'clock, simula ng klase. Alam mo yung mga maraming nakain. Tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Yan. Pero kaming mga walang pagkain, kundi 2 tinapay, amen, at 5 isda, ayun. Doon lang kami nabuhay. 2 tinapay sa umaga, 2 tinapay sa tanghali, 2 tinapay sa hapon. Amen? Ang kapartner nun ay grape juice. Amen? Tubig sa fountain. Sa gripo. Buhay pa rin naman kami. Sino ba namang makakatulog nung gutom ka? May kumakatok sa tiyan mo. Nak-nak. Nak-nak. Kumukulo. Pagka medyo inaantok ka, biglang kukulo. Hugusin niyo ako. Ayun, natututo ako. Nakakapakinig. Pag titingin ako sa paligid ko, buti pa sila, ang dami nakain, kaya antok na antok. Ang advantage ng maraming kinakain o ng kukuntiang pagkain, walang pagkain, sa maraming kinakain, pag oras ng klase, gising ka. Yun. Pero pag nag-exam, siyempre, walang laman ito. Konti lang din ang laman ito. Amen? Pag nagsagot ka sa quiz nyo, ano namang e-expect mo? Amen? Pero may sagot din. Pero yung mga maraming nakain, pero tulog sa klase, may laman ito, walang laman ito, wala ring laman yung papel. Sabi nila, at least may laman to. Alam niyo, nung panahon namin, hindi po uso yan diabetic. Wala nagkakasakit sa abdo, bato sa abdo. Wala nun. Nung panahon namin, ang sakit namin nun, ulcer. Pero hindi nagkukwit. Tanda natin dapat kahit gutom ka, dapat alam mong magpatuloy. Kahit napapagalitan ka, dapat alam mong magpatuloy. Kahit na may pagsubok ka sa buhay, dapat alam mong magpatuloy. Kahit na pinipersecute ka, dapat alam mong magpatuloy. Kahit na itaktak ka dyan at walang pumatak na pera, magpatuloy ka. Pag ang alam mo lang sa ministry ay ang magpatuloy, advantage yan.
Mas matututo ang marunong magpatuloy kesa marunong nga, pero hindi naman nagpapatuloy. Hindi po ako matalino. Hindi nga po ako naging student of the year. Ako po ay outstanding student. Lagi sa labas. Okay? Hindi naman po. Joke lang ho yan. Okay, bawal lumabas yung time na yun. Hindi ako student of the year. Pero isa lang ang sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, tinawag niyo po ako magsimula. Hanggang katapusan, samahan niyo po ako. May mga panahon, Panginoon, gusto ko na po mag-quit. Pero Lord, ang prayer ko po, hawakan niyo po talaga ako. Hawakan niyo po yung natutunan ko, ilagay niyo po lagi sa puso ko, ilagay niyo po lagi sa isip ko, huwag niyo pong lagay sa puso ko at huwag niyo pong i-allow na ako'y magkaroon ng kahit nakatiting na desisyon ng pagkukwit sa gawain ng Panginoon. Kaya, natutunan ko, kahit sa misyon, kahit na minsan umiiyak ako dahil nakikita ko yung mga anak ko na hindi ko maibigay yung pangangailangan, sabi ko, Lord, ito po yung sitwasyon ng mga anak ko. Ganito po kami, Panginoon. Nakikita ko, pero salamat, meron akong asawa, katuwang sa buhay, na ibinigay ng Diyos, na nauunawaan niya ang calling ko. At sinamahan niya ako sa panawagang ito. Hindi ako nakarinig sa kanyang bibig ng salitang, pauwi na tayo. Parang wala namang nangyayari. Wala pong ganun. Wala sa vocabulary niya at wala sa vocabulary namin. Ang lagi namin sinasabi, and it shall come to pass. Umiiling na yung malunggay, yung puno ng malunggay sa likod bahay namin. Dahil kasi sibol pa lang, pinuputi na namin ang dahon. The following week, meron na naman. May ulam na naman tayo. Okay lang yun. Hindi naman, kaya naman tayo tinawag, hindi para sa comfort eh. Amen? Tinawag tayo dahil tinawag tayo. At nung tayo tawagin ng Panginoon, nilagyan tayo ng Panginoon ng courage. Na magpatuloy, courage na mag-stand, courage na magsalita ng tama. Amen? Kahit na marami na ang lumalayo, dapat manatili pa rin tayo na gumagawa sa gawain ng Panginoon. Continue! Don't stop! Amen! Wag tayong papayag na nagsimula tayo pagkatapos ay iiwanan natin yung ating sinimulan. Tandaan mo, pag ikaw ay nagsimula at iniwan mo yung sinimulan mo, wala kang kwentang magpunta kahit saang lugar. Inilalagay mo sa isip ng tao na nakakita sa'yo, na nagsimula ka, iniwan mo, at inalagay mo sa isip nila na hindi ka dapat pagkatiwalaan kahit saang lugar. A double-minded man is unstable in all ways. Listen to me. Ang altar na ito ay witness sa bawat isang mananampalataya na siya'y nagdesisyon, lumuhod dito na Panginoon, simula po ngayon, ako po'y magpapatuloy. I will not quit! Kung nakapagsasalita lamang ang altar na ito, baka sabihin niya sa maraming mga mananampalataya na nagdesisyon sa altar na ito, kayong mga sinungaling! Walang backbone. Mahirap pagka yung anak mo nang umiiyak. Misis mo, gusto yung something, yung bagay na ganon. Wala tayong budget. Pa, bili mo ako nun. Hindi pa kalooban. One time, may binili kaming bond paper sa isang department store. Sosyal. Nagdi-department store din po kami. Yung anak ko, may nakita siyang toys. Si Jezzer at si Jasmine. Tigisa sila. Pa,
Gusto ko po ito. Bili mo po ako. Pa, bili mo ako. Binulungan ko sila. Hindi ko alam, nandun pala yung sales lady. Nak, we're living by faith. Sabi ng mga anak ko, ano po yun? Nak, ipag-pray nyo muna. Yung dalawa, nung marinig yun, tumalikod. Pumunta doon sa dulo, lumuhod. Panginoon, sana po ibili na po namin sa amin ni Papa ito. Gusto po namin yung toys na to. In Jesus' name, Amen. Sinundan ng sales lady. Ay, ang galing naman, nag-pray. Sir, ipinag-pray na po ng dalawa. Sabi ko sa sales lady, hindi lang po. Pray more. Sabi ko sa dalawa, pray without ceasing. Pero mga kapatid, maatim mo yun. Yung mga anak mo, kailangan yung gusto yung bagay na yun. Pero babalik ako dun sa pundasyon ng panawagan sa akin ng Panginoon. Kahit pa, kailangan ako magpatuloy, and it shall come to pass. Naunawaan ng mga anak ko. Kuya, hindi pa answered prayer. Sabi ko, very good. Pray more. Hindi sila nagalit. Sabi niya, Sir, kahit bawasan natin ang presyo, pray without ceasing. Anong gusto nyo? Jesus paid it all? O pray more? Ay, pray na lang po, Sir. Wala akong pang-imbuno dyan. Alam niyo po, mga pagka pamilya ng usapan, medyo mabigat. Pero mas mabigat kung tatalikuran mo ang kalooban ng Diyos. Hindi ito maunawaan ng iba. Nung panahon kami nasa Santa Cruz, Laguna, sabi ni Pastor, may asawa ka na, lumabas ka sa church. Pastor, saan po kami titira? Umupa ka. Mangupahan. Maghanap ka ng apartment. Hindi ko naman natanong, Pastor, yung pang-upa saan? Worker kami doon. Ang support namin is 250 pesos a week. Pag pinagsama namin, kulang pa rin. Sa biyaya ng Panginoon, make the long story short, nakapagawa kami ng isang maliit na bahay. Bahay kubo kahit munti. Bumili ako ng hollow block, semento, buhangin, and then ginawa namin yun, hinalo block. Kasi pagkakahoy lang, uubusin ng anay. Yung mga anay po doon sa amin, pambira, puro bagang po ang ipin. Ay talagang ubos. Sabi ko, kailangan hollow block natin. Puro bagang eh. No? Sinong gustong ngipin, puro bagang, matibay yun. Make the long story short, nakagawa ng bahay, nakatira kami. Nagkaroon kami ng 2 anak. Walang panggatas. By faith. Isa lang na lagi kong kinukot, they that preach the gospel must live by the gospel. Sabi ng misis ko, Pa, wala nang gatas ha. So what? Tapang, no? Anong gagawin natin? Pray tayo. Then pray. Alam sa biyaya ng Panginoon, nag-area, soul winning, Bible study, kung ano yung ginagawa ko, ginagawa pa rin. Hindi na-apektuhan. Nanatili sa ginagawa. Alam niyo, mga kapatid, kahit na anong problema, mag-stick ka doon sa ginagawa mong tama. Amen. Pag itinigil mo yun, nilimitahan mo ang kakayanan ng Panginoon. Right there, uuwi na ako. Pambira. Nakita ko yung wallet, nandun sa kalsada. Sinipa ng mga estudyante. Amen. Sinipa ng mga lasing, mga lalaki. Pagkatapos ay nagtitindang tinapa. Tinignan lang. Pagdaan ko, kinuha ko. Pag-alog ko, meron. Pagbukas ko, may nakita akong picture ng artista. Aba, salamat sa artista. Alam niyo, pagbukas ko, may lamang 500 piso. Sipi mo, may nagsakripisyo para sa pangailangan. Pagtingin ko sa likod, wala. Mag-aalas 7 na ng gabi yun.
Sabi ko, naalala ko, uy, nag-pray nga pala ako, kailangan ko ng pera, pambili ng gatas. Pray ako, Lord, thank you po. Kung kanino man ito, patawarin niyo po ako. Pero hindi ko po intensyong kuhanin ito. Wala na po ako mapagsaulian, Panginoon. Hindi malinaw, God's provision. Pag-uwi ko, ito yung gatas ng ating anak. See? Sabi niya, saan galing ito? Sabi ko, kanino ba tayo humingi? O nga no. Settle na. The following month, yun na naman ang struggle namin. Kasi nga, kulang ang budget. Amen? Pero alam niyo po, Bible study, soul winning, pray muna ako, Bible study, soul winning. Pagbalik ko, wow, natapos na ang area. Excited ako. Punta ako dun sa kalsada. Tinignan ko kung may wallet ulit. Wala. Sabi ko, walang wallet. Alam nyo, naalala ko si Elijah, hindi lamang ipinrovide ng Panginoon ang kanyang pangailangan sa pamamagitan ng raven. Nung matapos ang raven, brook chariot. Nung matapos yung brook chariot, ano? The widow woman. Sabi ko, Lord, naunawaan ko po kayo, Panginoon. But still, nanampalataya ako, may provision. Make the long story short, kinalimutan ko na yun, follow up, Bible study, maya-maya, ako'y nagpaalam na, tuloy na po, sir. Sir, salamat po. Salamat po. Uso pa nun ang kamayan. Ngayon, peace bomb na lang eh. May palaman. Sir, ano po ito? Panggas niyo po. May gas po yung motor ko. Hindi po, pang merienda niyo. Busog pa po ako. Pero hindi ko binibigay. Sir, huwag mo na akong pamroblemahin. Ikaw na bahala dyan. Alam niyo, iniikot ko yung sa daliri ko dahil alam ko may pangailangan. Bili ulit ako. By the grace of God, ipinrovide ng Panginoon. At natapos yung struggle na yun. Alam niyo sa mission, di ko akalain, yung pala yung training. Gatas lang ang kailangan namin noon. Nung nasa mission na kami, pati pampagawa ng sasakyan, kailangan namin worth 5,000. Back to basic. Kailangan natin ng 5,000, masamahan mo ko, magpe-pray tayo. Para magamit ang sasakyan. Change oil, mga preno, maayos, lahat yan para walang aberya. Pagkatapos na mag-pray, punta ako sa office ko maliit. And then, pagkatapos po doon, nagpe-pray ako, tapos nagbasa ako ng Bible, nag-aaral ako, maya-maya may kumatok. Pagkatok, alam niyo, lumabas ako, and then nakita ko, naka-necktie, tapos sabi niya, ikaw ba si Preacher Villasanta? Yes, sir. Ang inyo pong lingkod. Make the long story short, alam niyo po, sabi niya, pag-pray mo ako, kasama po ako sa prayer. Kasama mo ako sa prayer. Yes, sir. Pray kami. Maya-maya humingi siya ng sobre. Wala sa isip ko, pagpasok niya sa sakyan, may inilagay, ibinigay sa akin. Pagbigay sa akin, my goodness. Sabi ko, nag-pray ako, Lord. Baka ito na po yung katugunan. Salamat po. Umalis na siya. Alam niyo, pagbuklat ko, kung magkano? 5,000. Kung ano yung ipinanalangin ko, sabi ko, sana pala 10,000 ang pinanalangin ko. Sabi ng Panginoon, 5 lang ang kailangan mo. Ipinrovide. After ng ilang buwan, nangailangan kami mag-a-anniversary, first mission anniversary. Pampira. Kailangan natin ng 10,000. Pray tayo. And then pag-pray namin, punta ako sa office, hinihintay kung may kumatok. Wala. Labas ako, soul winning ako, kinabukasan, nawala na sa isip ko, may kumatok. Same person. Sabi ko, Lord, alam ko na po ito. Salamat po. Nagpa-pray, humingi ng sobre, ganung pagkakataon ulit, ganung pangyayari, pumasok sa kotse niya, and then, Brad, preacher, ilagay mo sa gawain, ikaw nang bahala dyan. Pagpasok ko, pagbuklat ko, you know how much? 10,000. Alam ng Diyos ang kailangan mo. Hindi po tayo prosperity gospel. Reality po ito. Pag tinawag ka ng Panginoon, ipuprovide niya ang pangangailangan mo. Hindi sa panahong gusto mo,
kundi sa panahong gusto ng Panginoon. Hindi sa pamamaraang gusto mo, at hindi rin sa pamamaraang alam mo, kundi sa pamamaraang alam ng Diyos kung paano siya magpo-provide sa'yo. By God's grace, after nun, nangailangan po kami bumili ng lupa. Pambira, hindi na biro, milyunan na ang kailangan. Kailangan na po namin ng 2.5 million in 6 months' time. Kung hindi, forfeited yung 2 million na i-denown namin. By God's grace, alam nyo, pananampalataya talaga, hindi po ako nagmamalaki. Pinatunayan ng Diyos sa akin na kasama niya ako nung nagsimula, kasama ko siya nung ako'y nagsimula, young people pa lang ako, alam ko na kasama ko ang Panginoon. Nung mangangailangan ako ng pamasahe, halagang 10 piso, ipinrovide. Nung nangangailangan ako ng pambili ng ulam, ipinrovide. Nung ako'y nag-aaral sa Bible School, ipinrovide. Nung ako'y nangangailangan ng anak ko, ipinrovide. Doon pa sa misyon, hindi po provide. Alam nyo, after 6 months, kinabukasan magbabayad, kulang pa kami ng 800,000. May mga tumawag hanggang sa makumpleto. Sabi nung may-ari, sayang. Hindi siya naniniwalang maipuprovide. Kasi nagsagad po kami nun. Wala talaga. Sabi nung may-ari, kala ko, akin pa rin yung lupa eh. Hindi ho papayag ang Diyos. Sa Diyos ito eh. God's work done in God's way, never lack God's supply. Hindi papayag ang Panginoon na magkukulang ng supply. Amen. Kaya nga, Bible students, kailangan tayo magpatuloy sapagkat tayo ay tinawag ng Panginoon. Ang kailangan lang ay magkaroon tayo ng courage to face. Courage. Hindi lamang po yun. Number 1, they are men of courage. Number 2, they are disciplined people. Sila'y mga taong disiplinado. Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Itong mga taong ito ay disiplinado sapagkat sinubok ng Panginoon na sila'y uminom. Simpleng bagay, nakita ng Panginoon yun. Kaya nga mga kapatid, ikaw ay tinuturuan ng Panginoon sa simpleng bagay, dapat ay maging disiplinado ka. Sinabi sa iyong huwag kang manliligaw dahil ikaw ay Bible student pa, dapat ay mapagkatiwalaan ka. Dapat ay huwag kang kukuha ng bagay na hindi sa'yo. Dapat ay mapagkatiwalaan ka. Dapat ay iwanan mo ng bisyo. Dapat ay mapagkatiwalaan ka. Dapat ay ayusin mo ang buhay mo. Sapagkat walang ginamit ang Panginoon, walang ginamit ng Panginoon na hindi disiplinado. Kung ngayon pa lang hindi ka disiplinado, lalo na pag nasa gawain ka, baka nakawin mo na nakawin ang offering ng simbahan nyo. Hindi ko alam yung, nung ako po ay nag-aaral sa Bible School, believe me, hindi naman ako nakapagtapos ng college sa labas. I don't know. Pero mapatid, hindi ko alam kung paano isusulat yung 1 million. Bobo pala ni Pastor. Grabe ka naman. Hindi ko lang alam isulat, pero alam ko yun. Pero salamat sa Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa gawain ng Diyos. Amen? At nakita natin kung paano kumputin ang biyaya ng Diyos. Believe me, magsisimula yan sa pamamagitan ng courage. Susundan mo pa ng pagiging disiplinado. Hey. Di ba? Tumitibok-tibok na yan. Sabi mo, magkaroon lang ako ng pagkakataon. Itatanan ko to. Ikaw nasisira ng buhay ng mga taong naglilingkod. Huwag ka nang mandamay. Paano ba yan?
Pag ako'y nag-aral sa Bible School, 4 na taon, tapos meron pang 1 taong training, internship, ano ba yan? Depende kung papasa. Makapag-aasawa pa kaya ako? Ang duwag, uwi! Hindi lang ho yan ang buhay. Dapat alam mong maging matapang at humarap sa hamon ng buhay paglilingkod. Napagalitan ka lang, ayaw mo na. Quit ka na. Nagkaroon ka lang ng demerit, quit ka na. Gano'ng oras po tayo? Tapos na po? Okay. Ha? Amen. Continue. Amen. Wow. Faint not. Amen. Faint, yet pursuing. Mga kapatid, kailangan po nating magpatuloy. Sapagkat kung hindi tayo magpapatuloy, tandaan po natin, may ibang pwedeng magpatuloy. Maganda yung ibang pwedeng magpatuloy ay kasama mo sa pagpapatuloy. Gawain na nga ng Panginoon, gusto mo pa mag-quit, saan ka pang hindi mag-quit? Kaya nga kayong mga babae, mga ladies, listen to me. Young lady, pag may manliligaw sa yung quitter, pag-approach pa lang, sinasabi nila sa'yo na magko-quit din ako sa'yo. Walang kwentang pagkatiwalaan yung mga quitter. Sabi ni Pastor Ed, quitter always be a quitter. Quitters. Pero pwedeng magpatuloy. Like John Mark. John Mark, magpatuloy ka lang. Amen? They are disciplined people. Disiplinahin natin ang sarili natin. Sa pagkain. Alam nyo, ito ang sirang-sira sa mga Baptist. Pagka may kainan, dapat isipin mo na may kakain pang iba. Huwag tayong mamarkahan, ay, Bible student yan. Ang isip niyan talagang eat all you can. Isipin mo, baguhin natin yan. Pag nakapila ka, nandun yung pagkainan, isipin mo, may kasunod ka pa. Ilan pa to? Amen? Huwag nang, I want that mountain. Baka sabihin sa'yo, Brad, ilan kayong kakain dyan? Pang ilang araw mo yan? Hindi kaya bubukol sa likod mo yan? Discipline. Amen? Disiplinahin natin ating sarili. Amen? Kaya nga po, kapatid, napakahalaga na by this, disciplined people will save our nation. Amen. Disciplined people can glorify the Lord. Disciplined people can serve the Lord. Disciplined people can praise the Lord. Disciplined people can stay the truth, can preach the truth, can teach the truth, can live the truth, can fight for the truth, can stand for the truth, can stick to the truth, can teach the truth, can worship the truth. Ang sabi ng Biblia sa John chapter 4 verse number 24, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth, can live the truth. John chapter 8, sabi ng Bible, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya nga po, sino po ang gagawa ng katotohanan? Those disciplined people. Number 3, lastly, and then, baka hindi na tayo maulit. Number 3, they go through proper training. These people are people that they go through proper training. Proper training. Salamat sa Panginoon sa training na ito. Hip-hop po ako dati. Kasi example, wag na. Mahirap para sa akin, nung kami po'y kabataan, kung sa Bible na pag-uusap, abomination ang mag-tuck-in. Ayaw ko yan. I hate that. Kasi maluluang na damit, maluluang na pantalon,
ayaw na ayaw kong magtakin. Kaya lagi akong demerit. Salamat sapagkat dito dinisiplina yung gusto ko. Binirek yung bagay na gusto ko. At pinaltan ng bagay na ayaw ko. At nung nakita ko, wow, okay naman pala na nakatakin. Kaya kayo, mga kapatid, sunod lang. May training. Dito, bawal mag-asawa, bawal manligaw pagka hindi pa panahon. Ang manliligaw lang yung handang mag-asawa. Naunawaan niyo po? Kaya, yung iba, nakikita ko, ligaw tingin. Lalaki yun. Nung makita yung kapwa lalaki. Hoy! Ikaw na bayot ka, makinig ka. Dapat, kung ikaw ay malamya, handa ka dapat magpa-train. Parang nalulungkot na yung mga malambot. Okay. Pastor, hindi ba pwedeng gamitin ng Panginoon yung bakla? Pakinggan mo, kung nandito ka ngayon, dapat tulungan mo ang sarili mong magpakalalaki. Huwag ka laging sumama sa mga babae para hindi ma-develop ang pagnanais mong maging babae. Amen? Pastor, kaya ang kasama ko mga gwapo. Pero kayo naman, mga batid, alam mo nang malambot. Huwag nyo nang tuksohin pa. Tapos pag ginawa niya ang kanyang kagustuhan, bubugbugin mo. Tulungan mo. Parang meron dito. Ikaw ba yan, Brad? Hindi. Okay. Proper training. Amen. Pagka mag-aaral. Pag nagdi-devotion, mag-devotion. Amen. Proper training. Ilang taon? Wala sa taon po yan. Sapagkat ako'y naniniwala, kahit na ikaw ay hindi na-train masyado, pero nakuha mo yung ilang bahagi ng training mo, pwede kang makagraduate, pero pagka-graduate mo, hindi ibig sabihin, tapos na ang training. Tuloy-tuloy. Mga kapatid, faint, yet pursuing them. Ikaw ba ay isang estudyanteng nanghihinawa, napapagod? Dapat kang magpatuloy. Don't stop, don't quit, keep on going. Di ba galit tayo sa mga taong nagsimula, pagkatapos hindi tinatapos? Ganun din tayo minsan eh. Kaya kung kinamumuhian mo yan, sana ngayon, huwag mong gawin yan. Magpatuloy ka, and I pray for you, na sana magkita-kita tayo hanggang sa pagtatapos ng taong ito. Amen? Parang pangalawang linggo pa lang ngayon, ha? Okay? Hanggang sa pagtatapos mo sa Bible School, until such time, ikaw ay tatawaging magpastor, mapapunta sa ministry, kung anong kalooban ng Panginoon, isang araw makita kita, may tili ginagamit ng Diyos. Tayo tumayo, tayo manalangin. Dakilang Diyos,